Bakit may mga bobo sa classroom pero matalino sa buhay? Meron ba kayong kakilalang ganun? Hindi naman dahil sa bigla silang totally nagbago, no? Kundi dahil iba yung diskarte nila. Sa totoong buhay kasi, hindi naman patalinuhan. Sa classroom kasi, kung maaalala mo, ang basihan doon is paramihan ng tama. Tama yung hinahanap. Pag may exam, kailangan tama. Kailangan yung sagot mo tama. Kailangan kapag nagtaas ka ng kamay, yung isasabihin mo tama. Kailangan yung score mo mataas, kailangan tama lahat. Yun yung sukatan. Tama? Pero paglabas mo ng classroom, pag graduate ka na, iba na yung labanan, iba na yung usapan. Hindi na kung sino yung may tamang sagot. Hindi na kung sino yung paramihan ng tamang sagot. Hindi na ang usapan ay kung sino yung pakuntian ng pagkakamali. Hindi na po. Ang usapan ay kung sino na yung sumubok. Hindi na kung sino yung pinakamaraming nalalaman, hindi na ganun. Ang mahalaga sa totoong buhay, sino ang susubok kahit hindi sigurado, kahit unsure, kahit may takot, susubok pa rin. And kung makikita mo yung mga nagiging successful, kahit yung mga pinakamayayamang tao sa buong mundo, di ba? Minsan nga, yung iba sa kanila, mga hindi natapos yung pag-aaral, di ba? Kasi sila yung mga hindi takot sumubok, no? Puro sila try. Pag nagkamali, try pa din. Naalala ko yung kwento ni Elon Musk, no? Nung nilaunch niya yung kanyang rocket company, SpaceX, di ba? Yung mga unang niyang pinalipad na rocket ship, boom, sumabog, bumagsak, nag-fail. Hanggang sa halos wala na silang pera, yung mga employee niya, inuutangan niya na para lang mayroon silang pangbayad sa expenses, no? Pero hindi pa rin siya nagpatigil, no? Tuloy pa rin siya. Hindi pa rin siya takot magkamali. Napakagandang tema niya na kailangan natin i-remind yung sarili natin. Kailangan wag po tayong takot magkamali. Yun yung isang reason bakit yung kala mo dati bobo sa classroom, pero nagbago yung buhay, umasenso. Kasi hindi sila nag-overthink. Tama ba? Hindi sila nagsasabi or nag-iisip na ayoko magkamali. Baka magkamali ako. Hindi. Subok lang sila ng subok. Bawi lang sila ng bawi, no? Hindi dahil sa parang pabaya sila or wala silang pakialam doon sa ginagawa nila. Hindi lang sila natatakot. And kadalasan, tayong mga tao, nung nasa eskwelahan pa tayo, kapag nagkamali ka, lalo na sa mga kaidaran ko, 25 years old, yung mga kapanahunan namin nun sa school, pag nagkamali ka, papaluin yung kamay mo, papatayuin ka sa nakaka-trauma yun eh. I think yun yung reason bakit mga 90s kid, iba sa kanila, grabe talaga yung fear of making a mistake eh. Fear of failure. Kasi dun sa eskwelahan, grabe yung traumang na-experience nila. Naalala ko, may classmate pa ako. Nagkamali lang, no? Pinatayo sa harap, tas hinubuan. Grabe. So, yun yung problem. And kapag nadala natin yun, habang lumalaki tayo, pag nadala natin yung fear of making a mistake, yun yung hahadlang sa atin. Kahit perfect ka pa, matalino ka sa school, kapag sobrang taas nung fear mo na magkamali, wala. Mahirapan ka rin ma-achieve yung mga goal mo. Kasi natatalo ka ng mga takot mo. Nauunahan ka ng mga takot. So, wag mong gustuhin na lagi kang tama. Wag mong gustuhin na lagi kang prepared. Minsan, kailangan mong umaksyon, kailangan mong magkaroon ng bold decision, kailangan mo ng leap of faith kahit medyo hindi ka sigurado. And yun yung meron yung mga taong bobo. Kasi di sila nag-overthink. No, hindi lahat Huwag mong i-expect na perfect kagad lahat. Lalo na sa mga click partners natin dito, kapag may ginagawa kang business, kapag may tinatry kang ma-achieve, huwag mong i-expect na perfect kagad. Walang ganun. Natural lang magkamali, natural lang po yun. Part po yun ng proseso. Lalo na sa pagninegosyo and pati sa buhay natin.